Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat nga po pala Sir Red dahil sa mga ifini-feature ninyong mga story dito po sa Hilakbot YouTube channel. Bilang tigapakinig, patuloy ko po kayong susuportahan dito. Lalong-lalo na sa puntong ito na sariling kwento ko naman po ang nais kong mapakinggan at maisalaysay ninyo. It happened a while ago, before I left our school. Isinulat ko na po agad Sir Red bago ko tuluyang makalimutan. Early dismissal kasi kami noon dahil walang kuryente, kaya nag-declare po yung school na pauuwiin na kami ng 4 PM. Since hindi ko makontak yung mga magulang ko, napilitan na lamang akong tumambay muna sa eskwelahan. Hindi naman po nakakatakot dahil may mga kasama pa naman ako mga classmates nung time na iyon at 8 pa nga po kami. So 4:15 ng hapon nang kami po ay tuluyang i-dismiss, partikular na mga S-Tech students at kasama na roon ang 2 kong kaibigan. Sinamahan at nagtambay rin sila roon dahil sa hinihintay rin nila yung mga sundo nila. Kasama rin nila yung iba nilang mga kaklase noon. Habang patagal ay kumukonti na po ng kumukonti ang mga estudyanteng nasa loob ng school. Ngunit hindi pa naman talaga din ako natatakot nung time na iyon. Inaya na lamang ako ng kaklase ng kaibigan ko na maglakad na daw po kami paikot sa campus. Nagbiruan pa nga po kami na baka may makita o may marinig daw po kaming nakakatakot. Sa gitna ng pagtatawanan po namin, bigla po kaming may nadinig na kalabog. Para po siyang idinabog na pagsasara ng pintuan. At base sa nadinig namin, galing yun sa isang kwarto sa 2nd floor. Pagkatapos nun ay nagkatinginan talaga kaming lahat na para bang sa isipan at sa pagtitinginan naming iyon ay nagko-communicate na kami sa pamamagitan ng aming mga mata. Nagkatakbuhan pa nga after a few seconds at nagtungo talaga kami sa waiting area na malapit sa gate kung saan kami unang nanggaling. Nanginginig po kami nung time na iyon. Pagkatapos nun, umalis na rin yung 2 kong kaibigan pati na rin yung iba nilang classmates dahil sa naroroon na ang mga sundo nila. So ang natira na lamang ay mga kaklase kong 4, ako, yung guard at yung 3 estudyante na tiga-ibang section. Takot na takot pa rin po ako nung time na iyon pero wala akong ibang choice dahil wala nga po akong sundo. Wala pa at hindi pa dumarating. Since na-bored talaga ako, at kahit nga po may hangover pa yung takot kanina, ewan kung bakit napagpasyahan ko na maglakad-lakad na naman sa campus pero doon na po yan sa mga lugar na medyo hindi naman gaanong liblib. Pumunta ako doon sa gawin ng puno na meron pong upuan sa baba para makapagpahinga at nais ko nga din pong i-divert yung takot ko sa pagti-TikTok. Maya-maya na naman, may narinig na naman po akong kalabog ng pintuan at sa pagkakataong ito ay mas malakas at animoy galit na. Hindi ko naman na po matukoy kung saan nanggaling yung tunog, basta't ang alam ko, doon pa rin iyon sa 2nd floor sa isang building. Matatakotin ako pero hindi naman ako yung tipong OA. So hinayaan ko na lamang at nagpatuloy ako sa aking ginagawa. Mga ilang sandali pa ang nakalipas ay napunta na ako sa waiting area dahil sa naroroon na rin po ang aking sundo. Ngunit bago pa ako makaalis doon sa may puno ay may narinig akong mahabang sitsit. Sa oras na iyon, hindi ko na po talaga naikubli yung takot na nararamdaman ko simula pa kanina kung kaya't again tumakbo na naman ako ng mabilis.
Nang wala na nga pong lingon-lingon sa likuran dahil iniisip ko na baka mamaya ay naririyan na at hinahabol na ako nung nilalang na kanina pa nagagalit sa taas. Pagdating ko nga sa waiting area, yung mga natitira kong kaklase kanina ay wala na. Ganun na rin yung iba pa mga kasabayan namin kaninang naghihintay na tiga-ibang seksyon. Nasundo na rin daw pala sila. Sa sobrang saya ko sa kapapanood ng TikTok, hindi ko na rin po namalaya na 5:30 na iyon ng hapon at kami na lang talaga ni Kuya Guard ang naroroon. So lesson learned. Kailangan talagang umuwi ka ng maaga. Huwag ka na lamang talagang magsi-cellphone o kung ano-ano pang extra pang gagawin sa eskwelahan, lalo kung alam mo na meron talagang mga nagpaparamdam na entity doon. Salamat po Sir Red at sana ay huwag akong tularan ng ibang mga estudyante na mahilig pang tumambay sa eskwelahan kahit na maggagabi. Hello sa inyo Sir Red. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Marge. Itong storyng ito ay hango po sa personal kong karanasan nung ako ay nasa college pa at sa boarding house na tinitirhan ko. Ito pong boarding house na napili namin ay nasa loob naman ng isang malaking compound. May main house na hanggang second floor at may mga iba pa pong itinayong rooms doon sa labas nito na para pong nakapalibot sa main house. Meron din pong malaking puno ng mangga sa gitna na sa sobrang laki, 1/4 nung door namin ay nahaharangan na ng puno. Nakapalibot rin po sa boarding house yung malalaking puno ng kalamansi at mangga. Para din po kasing ancestral house yung boarding house namin na iyon, subalit pang all girls lamang. Yung caretaker lamang po namin ang lalaki na nakatira doon. Hindi ko man po matandaan yung exact date kung kailan nangyari ito, pero hindi ko po malilimutan yung eksaktong karanasan namin, lalong-lalo na ng roommate kong si May. Isang araw iyon at dakong 6:00 na ng gabi. 4 po kaming magkakasama sa iisang room. So ang mga babanggitin ko pong pangalan ay mga hindi nila tunay na ngalan. Bukod sa akin, kasama si May, si Claire at si Ate Heart. Bale may 3 double deck beds ang nasa loob ng kwarto. Kaming 3 ni May at Ate Heart ang nag-o-occupy sa baba habang si Claire naman po yung nasa taas ng bed ni Ate Heart. Yung bed ko po ay nakaharap sa door ng room na sunod kay Ate Heart and then last yung kay May. Panggabing shift po si Ate Heart nun. Pero nang maganap ang pagkakataong ito, maaga po siyang nakauwi galing ng eskwela kasi may activity din po sila sa school. Nasa loob na po kami ng room ni May ng oras na iyon habang si Claire ay naglalabas sa labas. Normal talaga yung gabing iyon. As in ganun na ganun lang naman talaga kami kapag dumarating o sumasapit ang gabi. Kumakain kami ng sabay-sabay, mag-aayos, to-toothbrush, magbibihis, after ng hilamos and then magde-decide ng matulog ng maaga. Around 8 p.m, nag-lights off na po kaming 3. Subali nung time na iyon, ako, si May at si Ate Heart yung matutulog na. Si Claire po kasi ay nasa labas pa sapagkat tinatapos na lamang niya yung ilan pang pirasong nilalabhan niya sa labas. Kaya kalagitnaan na po ng pagtulog nang bigla na lamang din akong naalimpungatan. Ang nakapagtataka nga lang po dito Sir Red, pati si May ay naalimpungatan. Tinignan ko yung cellphone ko around 11 p.m. at tumayo po si May kasi inayos niya yung charger niya. Ito po yung charger na may ilaw kapag sinasaksak. Ang sabi pa nga po ni May, "Sorry Ate Heart ha." Kasi akala namin ay naiinis si Ate Heart doon sa ilaw ng charger dahil narinig po namin na yung taong yun.
And then inispread na lamang niya yung buhok niya sa unan at nagtalukbong na ng puting kumot. So hindi na lamang din po pinansin ni May yung inis ni Ate Heart. Kinabukasan nang nagising po kami ng alas 5:30. Bago po ako nag-prepare para sa eskwelahan, nagkwentuhan muna kami ng mga natitira doon. Hindi pa po din kami nakakaligo noon dahil nagsasaing pa. So kami na lamang po ni May at Claire yung nasa kwarto. Ang sabi ko pa, ang aga naman ni Ate Heart, di ba 5 PM pa yung klase niya? Tanong ko sa dalawa. Sinagot naman ako ni Claire na, ha? Kagabi umalis si Ate Heart ah. Hindi niyo ba alam 10 PM sinundo siya dito ni Kuya Prince? Si Kuya Prince ay yung boyfriend ni Ate Heart. Gayon na lamang ang pagtitinginan namin ni May. Tinginan na makahulugan. Sure kasi ako na 11 PM nang maalimpungatan kami at nakita pa po nga namin talaga si Ate Heart doon sa mismong higaan niya at nadinig pa naming tsaka nagtalukbong ng kumot. Sinabihan namin si Claire about dun sa nangyari pero nakatitiyak daw si Claire na umalis si Ate Heart around 10 PM dahil nasa lubong pa nga daw po niya ito sa door. Dahil oo nga, na-recall namin na naiwan pa si Claire sa labas dahil naglalaba. So ipinagsawalang bahala na lamang muna namin ni May yung nangyari pero talagang aminado ako sa loob-loob ko, Sir Red, na tatakot ako sa nangyari. So gabi na naman at nagkita-kita na naman kaming apat. Tinanong namin si Ate Heart kung umalis na ba talaga siya nung gabi at sabi niya ay oo. Ayaw kasi naming maniwala ni May kasi baka tinatakot lang kami ni Claire at ni Ate Heart. Kumbaga nagsabwatan pero nung sinabi niyang hindi talaga ako yun. Tsaka wala akong puting kumot no. Ito pa, ang iksi ng buhok ko oh. Nung sinabi ni Ate Heart iyon sa amin ni May, doon talaga namin na-realize na wala pala talagang puting kumot si Ate Heart at saka hindi gaanong kahaba yung buhok niya para ma-occupy yung buong unan. Na-realize ko rin po, Sir Red, na nung oras na at gumalaw yung akala namin na si Ate Heart ay puro po puti at itim na buhok yung nakita namin. So sobrang takot talaga namin. Hindi na po namin inu-off ang ilaw sa buong magdamag kahit nagrereklamo na si Claire dahil hindi siya makatulog sa sobrang liwanag. May kasunod pa po ito, Sir Red, so sana'y abangan po ninyo sa inyong email. Ito naman din po ay iba pang karanasan namin sa boarding house at sa school namin. Once again, ako po si Marge. Isa po ako sa mga silent listeners ninyo for a few years na, Sir Red. This time, ibabahagi ko naman po ang aking karanasan. Just a quick background lamang po. Ilang years na po yung partner ko na nakatira dito sa bahay nila. As in dito na rin daw po siya lumaki. So needless to say, ang bahay na ito ay naging saksi na po sa kanyang kabataan. Ako naman ay nag-move in na doon din sa same na bahay nung nagbubuntis na and since then dito na rin po kami nakatira. Isa po sa mga nakwento sa akin ng husband ko is nung minsang inaayos daw po niya yung bahay nila. Naghuhukay daw po sila ng father niya nang biglang dumiretso yung pala na ginagamit na parang wala na daw pong lupa at muntik na nga din daw pong malaglag yung tatay niya. Mabuti na lamang daw po, Sir Red, ay medyo may kababawan yung hinuhukay nilang lupa doon. And at least nakabangon pa daw po yung kanyang tatay. May nakapitan daw po ito kaya nakatayo daw po ito ulit. Meron din po noong 2012 o 2013 nang nanonood ng TV yung asawa ko sa living room kasama yung sister niya.
Nang walang ano-ano daw po ay may nakita siyang babaeng dumaan, and according sa aking husband, dumiretso daw yung babaeng ito sa kwarto namin, pero nang sinundan na daw po ng aking asawa, nakita niyang wala daw pong kahit sinong naroroon. Ako naman, personally, wala sa hinagap na meron din pong ma-experience sa bahay nilang iyon. Nagkataon po na may nahulog akong gamit sa sahig at nung akmang pupulutin ko po ay bigla na lamang po siyang nawala. Hinanap ko mula sa ilalim pero napakamot na lamang po ako ng ulo dahil wala akong nakita. Hanggang sa nakita ko po itong hinahanap kong nalaglag na gamit sa hindi kalayuan sa ibang bahagi ng bahay, which is very weird para sa akin. Paano nakarating yun doon? Meron din pong isang gabi nang natutulog na yung mag-ama ko. Nasa iisang kwarto kaming lahat nang biglang dahan-dahan po talagang nagbukas yung pinto ng kusa. Overall po ay nasanay na rin kami dito sa bahay. 13 years na po kaming nakatira dito kasama yung anak ko, and so far naman, Sir Red, tulad ng ibang kwento ninyo, mapalad naman kami siguro sapagkat yung mga pagpaparamdam na ito ng mga entities na hindi po namin nakikilala o hindi man po namin alam kung sino o ano ay hindi naman po nananakit or namimisikal. Itong kwentong ito ay nagsimula pa nung ako ay 10 taong gulang. Nung time na iyon, Sir Red, ay nakatira pa po kami sa Tondo, Manila. Ang nanay ko po ay nakapagtapos sa kursong nursing, kaya naisipan din po niyang magpatayo ng maliit na klinika na malapit sa aming tahanan. Habang ang klinikang iyon, Sir Red, ay ipinapatayo pa lamang. Curious na curious talaga ako nung bata ako kung kaya't nagpasya ako na magtungo sa aming munting ginagawang klinika upang kahit papaano ay masilayan ko kung paano ginagawa ng mga trabahador doon yung pagko-construct ng building. 5:00 na iyon ng hapon. Malapit na ring matapos ang oras ng mga manggagawa upang umuwi na rin sa kanilang tahanan. Nakita ko po pagkarating ko pa lamang sa ginagawang klinika na meron doong kalahating pinto na kung saan may makikita ka sa gawin ng loob. Agad ay namataan ko yung tao na naroroon. Nung ako'y lumapit sa aking paroroonan, ewan kung bakit nagpapatay sindi yung ilaw doon sa silid na iyon, ngunit may mga paang naglalakad sa loob. Agad kong inisip na baka meron pa pong mga manggagawa sa loob. Tinawag ko yung nasa loob at tinanong ko kung nandoon pa ba sila. Hindi din kasi ako makapasok doon dahil sarado din yung pinto. Kaya bahagya ko na lamang pong ipinasok yung braso ko upang maabot yung tao sa loob na baka nagtatago o pinaglalaruan lamang ako. Inabot-abot ko yung taong naroroon sa loob. Pero nagtataka ako dahil hindi ko siya makapa. Pero tiyak talaga ako na may nakita akong naglalakad. Lubos ang pagtataka ko kung kaya't sinilip ko yung ilalim ng kalahating pintuan at pagtingin ko talaga, Sir Red, ay nangilabot na lamang ako dahil wala pong kahit sino palang naroroon. Ako na lamang ang naroroon sa ginagawang klinika. Nang panahon na iyon ay inaagaw na rin po ng dilim ang buong kapaligiran. Karipas yung takbo ko talaga papalayo at umuwi na ako sa aming bahay. Kunento ko tuloy sa aking lola ang nangyari at nagulat din siya sa aking nasabi. Sinabi ng aking lola, Sir Red, wala po palang nagtrabaho ng araw na iyon dahil holiday. Hindi ko nga din po matandaan yung exact na araw na iyon kung bakit dineklarang holiday, pero hindi ko talaga malilimutan ang kababalaghang naganap sa buhay kong yun. Nang sumapit na ako ng 15 taong gulang, lumipat naman na kami sa Lipa, Batangas.
Kasama ko ang aking ina, tita at 2 kapatid. Sinabi sa akin ng aking tita, aalis daw po muna sila ng aking ina kasama ang aking mga kapatid. Tinanong pa nga nila ako kung sasama ako pero ang sabi ko ay hindi. So nang makaalis na sila, literal na mag-isa na lang ako sa aming bahay. Naisipan kong mag-selfie dahil nababagot talaga ako nung wala akong ginagawa. Wala pa po kasing internet sa aming nilipatan sapagkat bagong lipat pa lamang po kami doon. Nang matapos akong kumuha ng mga larawan, agad kong sinilip ang mga resulta. Excited pa nga ako pero napalitan ang excitement kong iyon, Sir Red, ng pangingilabot. Bigla kong naalala yung nangyari sa akin nung 10 taong gulang pa lamang ako doon sa Maynila. Alam niyo po ba kung bakit? Nakita ko na namang muli sa larawan ang paang nakita ko sa klinika nung ako ay bata pa. So habang kinikilabutan ako, agad-agad ay binura ko ang larawang kuha na iyon sa aking cellphone. Nagdasal talaga ako at hinintay na makauwi si na mama. Kahit po ngayong 23 anyos na ako, isang malaking katanungan pa rin po talaga sa akin, Sir Red, ang mga kaganapan na iyon na up until now ay bumabagabag sa aking isipan. Sino o kanino nga ba ang mga pares ng paa na nagpapakita sa akin simula nung bata ako at ano naman kaya ang pakay nito sa akin? Hello sa inyong lahat, lalong-lalo na sa bumubuo ng inyong team, Sir Red. Ako po si RV, 42 years old mula po sa Nueva Ecija. First time ko po na ikwento sa inyo ito online at sana'y magiging maganda ang kalalabasan ng pagkakatahi ko ng story. Naalala ko lamang po lahat ng mga naganap sa aking buhay, partikular nung ako po ay 34 years old pa lamang sa Baguio. Sa katunayan po, ito po yung first and last na experience ko tungkol sa mga kahihilakbutan at mga bagay na nung una ay hindi ko po mahanapan ng kasagutan. Ito po kasi yung time na bago mamatay yung father ko, or should I say, na nung namatay yung father ko, isang gabi ng Nobyembre taong 1989. Umuwi yung father ko mula sa work and that night, nagtataka ako dahil ibang-iba yung kanyang aura. Iba po kasi yung nakasanayan namin na aura niya kapag galing po siya ng work. Palaging pagod, palaging gutom. Pag uuwi, talagang minsan ay hindi mo na lamang kakausapin dahil alam mong nais na po niyang magpahinga. Pero nung gabing iyon, that certain November evening, sobrang saya niya. Meron pa nga po siyang pasalubong sa aming 3 magkakapatid at tig-iisa pa nga po kami base sa mga paborito namin. Masaya kami nung gabing iyon. Nagkataon po na wala doon ang aming ina dahil umuwi din po siya sa Nueva Ecija pero nalimutan ko na po kung ano yung reason. So nagpuyat kami, tawanan, laro, kain, kulitan, at pinag-contest pa nga po kami ni Papa ng kuya ko sa pagdodrawing at syempre ako rin ang nanalo with cash prize pa. Super late na rin po kaming natulog noon at hindi na rin po kami nakapasok sa kwarto. Doon na kami lahat sa sahig sa salas natulog. Si father naman namin at kaming 3 magkakapatid ay magkakatabi pong natulog nung gabing yun. And then the next morning, pagmulat ko ng aking mga mata, agad kong hinanap ang aking ama. Expected naman na iyon na wala na siya sa aming tabi after that. Dahil napaka-normal din po talaga yung ganong klaseng umaga, lalo na kung sumasampa ang weekend at hindi na kami ginigising pagpapasok na siya sa work dahil wala naman din kaming pasok sa school.
So umandar ang oras hanggang sa 10:00 na po ng umaga. Habang nasa harap kami ng bahay at naglalaro kami kasama yung pet dog namin, namataan namin na paparating yung ninong ko. Itong ninong kong ito, Sir Red, ay talagang masayahin. Tuwing dadalaw ito sa amin, ay talagang malayo pa lamang isinisigaw na niya yung pangalan ko. Pero nagtaka ako nung araw na iyon sapagkat dahan-dahan siyang naglalakad. Paparating man siya pero hindi siya katulad ng dati. Pahinto-hinto nga din po yung paglalakad niya at nung nakalapit na nga po siya sa amin, pinagbihis na niya kami at ang sabi may pupuntahan daw kaming importante. So ginawa namin, sumakay kami ng jeep at nang makababa na kami, nagtaka ako kung bakit sa isang funeral parlor kami nagtungo. Bumungad talaga sa amin, Sir Red, ang aking ama na nakahiga na sa ataol. Hindi na rin talaga ako nakagalaw, Sir Red, at tinitignan ko ang aking ama na nakahiga ngayon sa kabaong. Yung kuya ko naman ay sumisigaw at nagwawala. Masakit man pero pinilit talaga ng ninong namin na aminin na last night nang mamatay ang aking ama. Ito rin yung exact time na masaya kaming nagbabanding ng mag-aama. Very unfortunate at masakit na tanggapin ang pagkamatay niya dahil napag-alaman namin base sa sinabi ng aming ninong na namatay daw po ang aking ama matapos niyang manlaban sa 3 hold-upper. Dahil hindi pa rin ako makapaniwala, Sir Red, ikwinento ko kay ninong yung nangyari last night at doon na rin po siya tuluyang nag-breakdown. Mag-best friend po kasi ang aking ama at ang ninong ko. Naaalala ko din na nung time na masaya kami that night, tahol din ng tahol yung pet dog namin the whole time. Hindi rin naman namin alam kung anong pinakadahilan. Sabi pa nga ng aking ama, tahol daw ng tahol yung aming aso dahil baka naiinggit sa amin at bawal din kasi siyang papasukin sa loob ng bahay. After po ng 2 araw, naibiyahe na po sa Nueva Ecija yung body ng aking ama at doon na rin po siya inihimlay. After po ng libing, naikwento pa ng ninong ko na nung gabi daw na napatay si Papa ay may dala itong mga pasalubong para sa aming magkakapatid. Nakahalintulad, eksaktong-eksakto sa kung anong dinala niya sa amin nung huling gabi na amin po siyang nakapiling.